kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Bata pa lang po, kinakwento na po ng mama ko na papa mo yan, daddy mo yan. Kwento mo yung nagkita kayo ni Mami D, ng lola mo. Sabi niya, uy, ma, apo mo ma. Ha? Bakit iba ang mukha? Yun po yung time na, nag-usap-usap kami na, hello po mami, ako po si Manuel, apo niyo po ako, ganun. Ano sabi ni Mami D sa'yo? Kamukhang kamukha po daw si daddy pagdating sa pananalita, sa ugali. Diba? Ang tawag sa'yo ngayon, Piolo Pacquiao. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo doon? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Yung baga, nakafocus na ako sa fight. Ang mama mo madalas na babash? Opo. Bakit? Anong sinasabi? Kaya mo naman pinatulan si Pacquiao kasi parang malandi daw, ganito, Yung ganyan. mga ganon. Sabi ko, di naman yan totoo ah. Bakit nyo naman sinasabi yan hindi nyo naman kilala mama ko. Bubugbog ka, pero bubugbugin ka rin ng kalaban mo. Paano maging masaya yon? Pag nanalo ka, maramdaman mo talaga na may kwenta ka, ganun. Kasi Ganon. ang tingin po talaga sa akin ng mga tao noon, pati sa mama ko, yung tingin na parang binababoy nila yung pagkatao mo, ganun. Opo, kaya sabi ko, ma, tingnan mo naman yung nabibigay sa atin ng boxing, bigyan tayo ng maayos na buhay, nirespeto ka na ng mga tao dati noon na binabastos ka lang, ganun. Si Jinky, okay ba kayo ni Jinky? Maliit pa po ako, naintindihan ko na kagad yung sitwasyon. Maaga po akong na-matured sa mga nangyari po sa buhay ko. Tapos, ayun po, naintindihan ko po na mayroon rin po siyang sariling pamilya. Kaya, hindi na po ako masyado nagtatanong bakit may ganito ganyan. Si Daddy Manny Pacquiao ko po, naging masaya naman po ko kasi siyempre, sa lahat ng pwede kong maging ama, division world champion pa po. Tapos yung second, yun po yung traumatizing. Hindi ko na po masyado babanggitin, pero po yung time binubugbog kami. Hindi po kami nakakain ng maayos. Po yung time na halos mamatay-matay na po kami noon nung mga bata pa po kami. Hindi ko nga po akalain ng buhay po kami. Tapos yung currently po, yung stepfather po namin, tinuruan po kami ng tunay na, paano maging tunay na tao, na maging respeto, ganun. Bumawi, no? Opo. Bumawi ang kapalaran sa'yo, no? Kasi may nambugbog, tas may dumating din na very supportive. Kumbaga siya po yung naging father figure po namin na nagpalaki na doon po namin naramdaman na ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng tunay na ama. Doon po namin naramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang ama. Pag tinignan mo yung naging buhay mo, na may ganito kang mga naging karanasan, ano masasabi mo, Eman? Noon po, kine-question ko po yung Panginoon, no? Bakit nangyayari po ito sa amin? Minsan, nagagalit ako, bakit nangyayari po ito? Mabait naman po kaming tao, hindi naman po kami masama. Pero nung lumaki po ako, doon ko po naintindihan na may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Ganun po, hanggang nag-boxing na po ako, ganun. Yun po yung naging parang lakas ko na bumangon sa buhay at mag-boxing, ganun po. Lahat ng mga hinanakit mo, Opo. sa boxing mo dinaan, tama? Opo. Oo. So, Ganun. kamusta ka ngayon? Magaan ba pakiramdam na may mga ganito kang pinagdaanan? Na nalagpasan mo yon? Magaan naman po kasi na-realize ko po na hindi po ako ganito kalakas ngayon personally. Kung hindi ko po yun na-experience, baka hindi ko po na-appreciate yung mga bagay-bagay sa buhay kung hindi ko po yun napagdaanan. Ganun. Tsaka simula bata pa po ako, maliit pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Hindi naman po tinago talaga ng mama ko na hindi siya ang papa mo. Ganun. Bata pa lang po, kinakwento na po ng mama ko na papa mo yan, daddy mo yan, daddy mo yan. Ganun. Di pinapanood mo yung mga laro Mga ng fights po na daddy mo? lahat po, pinapanood ko po, ganun. Anong So, pakiramdam na pinapapanood mo siya, tapos alam mo, siya yun, tatay ko yan. siyempre, sobrang saya ko po na bubusog po yung puso ko. Sabi ko,
Ay, thank you Lord sa lahat ng pwede kong maging mas siya pa talaga. Ganun. Opo. Pati bata po ko, lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, uy, tignan nyo. Si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay ko. Daddy ko yan, Daddy ko ganon. yan. Kaso binubuli ka rin dahil doon. Dahil doon, bully rin po ako kasi Nahamon sa suntukan. Suntukan. Dahil, Oo. kaya po, Hirap din talaga no? hirap rin po. Kumbaga, may benefits po as a Pacquiao, meron din pong Meron din disadvantage. disadvantage. Oo. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bacosa. Opo. Tama? Bakit? Kasi yun po yung time na hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Mhm. Tapos, ano nangyari after? Tapos, yung kagaya ng nakwento ko, ng 2022, Pagkagaling nyo sa Japan? Opo. Oo. bumisita kami kay daddy. Tapos doon, na-miss niya po ako. Doon niya po ko in-acknowledge. Ganun. Tapos, Tapos, pinirmahan niya po yung ko, na gawin kitang Pacquiao para para mabilis pag-angat sa boxing. Ganun. talaga? So, siya mismo nag-alok Opo. na gamitin mo na yung Parang- apelido niya? Opo. Ganun ba? Parang bumawi po siya sa akin. Oo. Sabi ko, hala, thank you Lord na talaga po that. Tapos pinagawa niya po lahat, mga abogado, mga ganun, lawyer, ganun. Na pinirmahan niya na ako po si Manuel Pacquiao, tinatanggap ko po si ganun. Wow! Kinilala ka niya after a long time. Opo. At kung kailan nasa boxing ka na rin. So, Opo. para kang, ano ba yun, para kang, ano bang tawag doon? So, parang niyang pinasa yung Opo. yung kung anong meron siya. Opo. 'Di ba? Hindi lang pangalan, kundi pati yung pangalan niya na nagawa niya sa boxing. Tama? Opo. Oh. So, anong pakiramdam ng araw na yun? Naalala mo pa? Masayang-masaya po ako. Hindi ko po ma-explain masyado kung pero sobrang saya ko. Thankful po ako nun kay Lord. Pumasok po ako ng kwarto. Doon po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Thank you so much, Lord God. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ganun. Thank you, Lord. Thank you. Sinagot. Ganun. Oh, pero may pressure din yun, Emma, na Opo. anak ka ni Pacquiao, Opo. Kasi mataas po talaga yung expectation ng mga tao. Oo. Paano mo kinakaya? Focus lang po ko sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Opo. Paano ba yan? Kamukha mo raw si Piolo Pascual. Pag nasuntok ka sa mukha, Kaya nga po pag nabalik ko yung mga ilong, paano yun? Ito yung face card mo. Tawag ba ng mga Gen Z? Face card, di ba? Paano yung face card mo? Boxing yan. Masusuntok ka sa mukha. Okay lang naman po. Hindi naman po. Sanay naman po. Kasi nung bata po ako, binubuli po ako, di ba? Oo. Marami ka ng practice. Marami na po akong kamaong nasalo. Opo. Okay. Pero dito sa Trila in Manila, sa Araneta, Eman, parang ang nakalagay pa rin Bacosa. Opo. Bakit? Kagaya po ng sabi ko, gusto ko po ipaglaban ng mama ko. Ayoko po dalayin yung Pacquiao kasi yun na rin po yung yung gusto ko po pakita sa tao na kahit sino ka man, basta may pangarap ka sa buhay at may Panginoon ka, kaya mo abutin ang lahat. Kasi pag nagtitraining po ako, no specialties po talaga eh. Kumbaga, kung anong naranasan ng ibang mahihirap na boksingero, training po talaga ako. Kasi during sparring, duguan talaga ako. Minsan nakakat yung dito ko, sobrang lalim, ganun. Ang mama mo madalas na babash? Opo. Bakit? Anong sinasabi? Na daw, na kaya mo naman pinatulan si Pacquiao kasi parang malandi daw, ganito, ganyan. Yung mga ganon. So yun, nasaktan ako. Nagtanim ako ng galit sa puso ko. Bata ako. Sabi ko, di naman yan totoo Bakit nyo naman sinasabi yan? Hindi nyo naman kilala mama ko. Lalo na ngayon, sumisikat ka. May nambabash pa rin sa mama mo? Meron pa rin po. Pero patuloy po ko sa pagbuboxing kasi patunayan sa kanila, mali po yung iniisip nila. Gaya po ng last fight ko, hindi po ako kagaya ng ibang boxer na mamayabang, ganito, ganyan. Gusto ko lang po maiangat ang pamilya ko at mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman po masama ang tao, ang nanay ko. Kaya sa mga nangbabas po dyan, nakikiusap po ko, tigilan nyo na po yan.
focus po kayo sa sarili niyong buhay. Sa mama mo, Eman, may gusto ka bang sabihin? Ma, maraming salamat ma sa pagpalaki sa akin. Mahal na mahal po kita. Proud na proud po ako na maging anak niyo po. At saka thankful po ako na pinakilala niyo rin po unang-una sa lahat ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Nung bata pa po ako. Sa daddy mo? Dad, maraming salamat din po sa pagsuporta sa akin sa pagbo-boxing, pagparamdam sa akin na mahal niyo po ako kahit hindi niyo po sinushow. Yun, alam ko po nararamdaman ko po Sa Papa Sultan mo, anong mensahe mo? Pa, maraming salamat po sa pagiging father namin, father figure. Pagparamdam po sa amin kung paano magkaroon ng isang tunay na ama, pagmamahal po sa amin at pagturing sa amin na kami po yung anak niyo po. Ganun.